multo ng ating nobina, no? And then, ang Pasko na, pagsilang na kay Jesus. So, pwede bang malaman kung sino-sino kayong nakakompleto ng 9 na araw? Kitaasan ka ng kamay. Oh, marami-rami din naman. Congratulations. Oo. Oh, yung nakakalahati naman. Sino mga nakakalahati or more than kalahati? Meron ba? Ayan, meron din. Marami din. Oo. At syempre, mga nasa kanilang mga tahanan, naka-online pala tayo, ano? Oo. Oh, congratulations din sa mga nasa online nagsisimba. Yung mga hindi nakapagsimbang gabi, o anong sabihin natin, better luck next time na lang. Okay. Minsan ako'y tinanong ng isang bata pagkatapos kong magsimisa, no? Nakikinig pala siya sa aking homily. Kailang tanong niya sa akin ay, Father, ano bang ibig sabihin ng Jollibee? Sabi ko, anong Jollibee? May sinabi ba ako ng Jollibee? O narinig ko, Father, sa misa sinabi mo Jollibee. Baka ibig mo sabihin Jubilee. Jubilee yon, hindi Jollibee. So, Jubilee. Para ako tuloy napaisip din, nga ano? Ano nga pala ibig sabihin? Kaya naparesearch ako na di oras. Siguro magandang bigyan natin pa sa huling araw, bigyan natin ng pansin ito. Parang simpleng-simple lang, pero we just presume that we know. Pero ano nga ba talaga ang Jubilee? Bakit mayroong Jubilee? Yung salitang Jubilee ay mula sa salitang Hebreo na Yubel. Yubel. Yubel ay isang wind instrument na ginagamit nila, hinihipan yon. Dahil yari ito sa yari ito sa sungay ng hayop. No, siguro kalabaw o kaya tupa, no? Ayan ay hinihipan nila yun. Yan ang yubel o ang tawag natin tambuli. Tambuli pala sa Tagalog yan, ano? Yan ang tambuli. At yung tambuli na yan ay hinihipan yon. Hinihipan yon. At sa mga Hudyo kasi, pag hinipan nila, pinatunog po nila yung tambuli, ito po'y hudyat ng pagsisimula ng taon ng Jubileo. Jubilee year, no? Jubilee year. Every 50 years. Yun ang kanilang kanilang practice nila. At ano ba ang nilalaman nitong Jubilee year na ito? What is the significance of this to the simple people, lalong-lalo na? Ang Jubilee year kasi, ayon sa mga Hudyo, ay pagsasauli sa mga naisanla na lupa, sa mga nagsangla nito. Ayan. At saka pati mga nakautang ay kinakansela na ang kanilang mga utang. Kaya swerte naman yung mga palautang, ano? No? Kansilado na pag Jubilee year. Saan ba nakabatay itong practice na ito? Dahil naniniwala sila na ang lupa ay pag-aari ng Diyos. Ayan. At lahat ng bagay na ating tinatamasa sa mundong ibabaw ay mula sa Diyos. So yun pala, mayroon palang religious na kahulugan, no? At hindi lamang po yun. Kasi noon, uso yata noon ng slavery, di ba? Kung magkautang ka at hindi ka makabayad, magpaalipin ka na lang para mabayaran nyo hanggat mabayaran yung utang mo. Pati yan ay saklaw pa rin ng Jubilee year. Pwede nang umuwi yung mga nagpaalipin o inalipin dahil sa kanilang utang. Ayan, pwede nang umuwi sa kanilang tahanan. Dahil nakabatay uli yan sa kanilang paniniwala na ang buhay ng tao at ang kaniyang kalayaan ay galing sa Diyos.
walang sinumang tao na magpaalipin o alipinin ang kanyang kapwa-tao. Ayan, ibig sabihin doon. Maganda pala, no? Napakaganda. Ngayon, mula sa practice na Jewish practice na ito, inadapt po natin sa Kristiyano. Inadapt po ito ng Kristyanismo, lalong-lalo na tayong mga Katoliko, na? At binigyan ng lalong mas malalim na pakahulugan. Kaya nga pag Jubilee Year ay isang pagdiriwang ng pagliligtas na nakamit dulot ng pagbubuhis buhay ng Panginoong Hesus, ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus. Ibig sabihin ay sa Jubilee Year, pinapalaya na tayo sa ating pagkakasala. Pagkakasala. So, a year of grace. Kaya nga isang year of grace yun. No? Napakaganda pala yung ibig sabihin noon. No? At hindi lamang yun. Hindi lamang yung pagkansila ng utang o kaya pagpasauli ng lupa, mas malalim pa pala ang pakahulugan natin doon. Kaya mayroon tayong Jubilee Year. No? Ngayon, so nakita natin na si Jesus pala ang Jubilee. Kung tutuusin, si Jesus ang Jubilee, ang tambuli ng pag-asa. Nagkaroon ng pag-asa yung mga nalugmok sa kadiliman ng kasalanan. Kaya si Jesus ang nagiging tambuli niyon na panay ang kanyang panawagan, panay ang kanya pagtawag sa bawat isa sa atin na lumapit sa kanya dahil ipagkakaloob niya sa atin ang kaniyang pagpapatawad at pagmamahal. Ayan, nagkaroon tayo ng pag-asa na may pag-asa pa pala. Pwede pa tayong magbago. No? Sa ating ebanghelyo ngayon, ay nabanggit dito ito yung awit ni Zacarias o Canticle of Zacarias. No? Napaawit siya sa galak dahil nasaksihan niya ang kaganapan ng pangako ng Diyos, pangako ng kaligtasan para sa tao. At nabanggit niya dito ang kanyang anak ni sa Juan Bautista. Sabi niya, ikaw ang propeta na ikaw pinangunahan mo yung paghahanda para sa pagdating ng manunubos, pagdating ng Mesiyas na walang iba kundi si Jesus. Ayan. So nakita mo, tayo rin naman, kaya makita natin si Zacarias, sa Juan Bautista din ay nagiging tambuli rin, no? Tambuli, tagapaghatid, no? Tagapaghatid ng mensahe ng paghahanda para pagtanggap ng kaligtasang dulot ng ating Panginoon sa kanyang pagsilang. Ayan. So pwede rin po tayo makatulad ni San Juan Bautista na magiging tambuli ng Panginoon pala. Ang kinakailangan lang po ay tanggapin natin ang ating mga kamalian at pagkakasala at magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Yun lamang po palang hinihingi noon, no? Para tayo magiging mga effective na tambuli, tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. So, ito po mga kapatid, sana ito mag-inspire sa atin na anuman ang kinasadlakan natin, huwag tayong mabahala. Magbalik loob tayo sa Panginoon na laging nananawagan sa atin. Sana mapakinggan natin ang tinig na kanyang tambuli ng pag-asa. At pagkatapos tayo man ay magiging harinawa, tambuli at pag-asa para sa ating kapwa. Ito ngayon ang challenge sa atin. After 9 days of novena, ano ngayon? What? Anong gagawin natin? Ayan na po. The challenge for us to put that into action. No? Put that into action. Sana naantig tayo at makakuha nating bumalik sa Panginoon at lalong mapalapit sa Kanya. At hindi lamang nagtapos doon. Importante din na ibahagi din natin. You have to reach out to others also. Yan. Kaya ba natin gawin yon? Kaya ba natin gawin yon? Kayang-kaya?
Buti pa kayo, kayang-kaya ninyo. Sabihin natin, kayang-kaya sa biyaya at awa ng Diyos. Amen. Tumayo tayong lahat.